magsalita, ginamit nila ang wika upang gawin sandata para sa paglapagbaka. Ngayon, malaki na yung nagbago ng ating panahon sa tulong ng teknolohiya. Nagkakausap na tayo ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Madalas natin naririnig na mas pinipili na nila ng panyagang salita. Ngunit, hindi ang tana ang paggamit ng wikang Pilipino. Nagkakalungkot isipin na sa sariling bayan ay sariling wika ay minsan pa'y napapabayaan. Ngunit, hindi natin dapat kalimutan na ang wikang Pilipino ay patuloy na nabubuhay at lumalaban. Ginagamit ito sa palitan, musika, pelikula, social media, at naging sa mga batas at opisyal na transaksyon ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi pa nawawala ang apoy ng ating wika. Bukas, ang tanong, ano ang magiging kalagayan ng wikang Pilipino? Ang kasagutan ay nasa ating mga kamay, lalo na tayong mga kabataan. Tayo ang susunod na guro, leader, manunulat, at tagapaglingkod sa bayan. Kung ating pahalagahan ng ating wika, gagamitin sa tamang paraan, at ipagmalaki saan man tayo makarating, tiyak na ang kinabukasan ng Pilipino ay nanininig. Ngunit, kung ating pababayaan ito, baka dumating ang panahon na magiging banyaga tayo sa sarili nating pakayan. Mga kaibigan, ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay ating pagkakakilanlan. Habang ang wikang Pilipino, mayroong tunay na Pilipino. Kaya, gamitin natin ito, mahalin natin ito, at higit sa lahat, ipaglaban natin ito. Sa huli, nais kong iwan ang isipan na ang pag-ibig sa wika ay pag-ibig sa bayan. At kapag may pagmamahal tayo sa bayan, tiyak na magkaroon tayo